Anong ulit church mo, bro? Sapat lang? Bro? Hello, Uncle. Ay. Ay, ikaw ba yan, Uncle? Natoy? Ay, hindi po. Ano lang, bago lang. Catholic po, Ah, Uncle. Catholic. oo, kabos mo si Uncle yung isa, si Natoy. Oo nga, pamilyar kang Uncle. Tanong ko Lagi. lang, Uncle Boy, yung bang, yung bang Sige, mga tol. pagkaing naihandog sa Diyos-Diyosan, kasama ba yun sa nalinis ng Panginoong Hesukristo? Actually, yung pag sinabing nalinis, yung declaration na ang lahat ng pumapasok sa bibig ay hindi nagpaparumi sa tao, lahatan yun. Kaso nga lang, Ah, ang binawal talaga dun sa sa Acts 15 verse 19 to 20. Yung maikihalubilo ka kung papaano ialay yung pagkain. Tapos, 'di ba may ritual sila na pagkatapos ialay, kayo-kayo rin yung kakain nun. Yun yung bawal kasi baga liturgical yan. Kagaya sa sa pagkain ng Eucharist, hindi mo yun kinakain dahil nagugutom ka. Kaya mo yun kinakain dahil sinasamba mo si Kristo. Ayun yung point doon. So ngayon, cleaner out yan ni St. Paul kasi nga, nung sumulat sila sa nabasa ko rin yan actually sa Hess History. No? Nung binawalan sila na wag nang kumain ng mga handog sa Diyos-Diyosan, doon sa Acts 15 sa Council of Jerusalem, ang ginawa ng mga hintil na Kristiyano na, tinatanong muna nila kung pwede na bang kainin yung kung inalay ba sa Diyos-Diyosan. Ang problema, inalay na lahat. Pinag-utos ng emperador na ialay lahat ng pagkain sa pamilihan. So magugutom ngayon yung mga Kristiyano. So sumulat ulit si St. Paul sa mga taga-Korinto. Lahat ng pagkain sa pamilihan, bilhin nyo. Yung tinutukoy doon sa unang Korinto 8:8, letra por letra, mga hain sa Diyos-Diyosan. Kainin daw. Inutos talaga na kainin yung mga hain sa Diyos-Diyosan, pero huwag magtatanong. ganun pala O yan. kumbaga, para hindi dahil para malaman mo na hinain, hindi dahil sa iyo, dahil sa makakarinig. Kasi yung iba mahina pa sa kumbaga mahina pa sa theology, di naman lahat magaling sa theology. So, yung makakarinig na na uy, kumakain yung Kristiyano ng hain sa Diyos-Diyosan, maano siya sa'yo, matitisod siya sa'yo. Basahin natin. Para Oo nga. makukonsensya, Uncle Boy, O parang naano siya, na-judge ka niya. Makukonsensya. O, tingnan natin Malinaw to Unang Korinto 8:8. Tsaka Unang Korinto 10:22, 8:8. Sabi dito sa 7, gayong hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalaman nito. O, di ba? Hindi lahat nga ng tao maano sa theology. Subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang budhi, palibhas ay mahina, ay nadudungisan. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin o maglalayo sa Diyos kung tayo'y kakain o hindi kakain. 'Di ba? At kung hindi kakain ay tayo'y mabuti. Subalit mag-ingat kayo na baka ang kalayaan ninyo ay maging katitisuran sa mga mahihina. So, yung mga mahihina yung faith, na sila, na natitisod sila pag nakakakita sila na yung kinakain mo Sabi ay ni galing sa Diyos-Diyosan. Yan, Angel. Sabi Ay, ni yan. O tapos, ito yung o tapos, dahil sa sinabi namin, nagmistula ka, inutil. may nagko-comment na ba? Hindi kasi ako nakatingin sa comment section. Ang bira, para tuloy ko yung ing-ing dyan. Hindi naman ako nakatingin sa inyo, nagsasalita, kinakausap nyo pala ako dyan. Tingnan mo sa verse 19 to 20. Basahin natin Ano kung gayon ang aking sinasabi na ang handog sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? 'Di ba? Hindi sinasabi ko na ang hinain at handog ng mga pagano ay inihandog sa mga demonyo. At hindi ko nais na kayo'y makihalubilo sa mesa ng mga demonyo. So, ibig sabihin, yung pagsamba talaga sa demonyo, yung ibinawal doon. Hindi yung
kakainin mo na, pare, binili mo. Wala pinag-iba yan sa ano eh. Sa isang mga pamilihan dito sa Pilipinas na sa mga, kasi pare, dito sa yung mga India yung may-ari ng shop nila. So, pag nagbayad ka sa kanila, yung ikaw yung buena mano, lagi kasi ako madalas buena mano kasi maaga ako namimili. So, yung ibabayad mo, ipapahid-pahid nila sa ano yon, sa rebulto ng Diyos-Diyosan nila. Ipupunas-punas nila yun eh. Para mga Buddhist yan eh. Punas-punas. Para swerte daw. So, hindi naman ako yung kasama doon. Ang masama kung ikaw yung gumawa nun. Pero kung yung isinukli nila sa akin, galing doon, tanggapin ko yun. Tatanggapin ko yun. Po yung ano, halimbawa, binigay lang gano'n. Kasi may mga Oo, amo binigay, kasi kainin mo tol. Hmm. may amo kasi kung ano, Chinese. Ngayon, pag nag-aalay sila sa ano nila, Diyos-Diyosan, pagkatapos ialay, pinapahingi. Oo, kunin mo yun tol. Hindi naman ikaw yung sumali sa pag-aalay eh. Kakainin mo Hindi lang naman. eh. Hindi naman. Kumbaga, pinahingi lang naman. O, pwede yun, tol. Tanggapin mo yun. Na, ang gawin mo dun, tol, unang Korinto 4:5, tanggapin mo na nagpapasalamat sa Diyos. Kasi dun nagiging banal yung pagkain. Kahit inialay sa Diyos-Diyosan, tas ikaw naman, tinanggap mo yun bilang pagpapasalamat sa Diyos kasi yung divine providence, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyong mabuti, kaloob yan ng Diyos. Kasi pwede naman niyang gustuhin na hindi ka makakain eh. Kahit bigay yan ng ibang tao, pinadaan lang ng Diyos doon. So basahin ko ha. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat sapagkat ito ay pinabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Diba? So, yun yung dapat mong gagawin. Pag binigyan ka, kahit handog yan sa Diyos-Diyosan, tanggapin mo ng may pagpapasalamat. Ayun yung nagiging banal. Wala kang tatanggihan. Huwag ka lang sasali sa ritual. Yun. Tsaka huwag ka maniniwala doon. Isipin mo lang na walang kabuluhan yun. Letra por letra. No? So, yun yun. Uncle Boy. Yung bang ano, Uncle Boy, sana lang, yung Sige lang. yung bang pagtikim ng alak tsaka yung paglalasing, pareho lang ba yun? Actually, ang bawal lang naman dyan, yung masisira yung kalusugan mo pag nag-inom ka. Kunyari, yung ginagawa ng mga iba na nagpapalaro, busin nyo yung isang anong alak, may premyo. Kalusugan mo nakataya doon. Yung buhay kasi natin, wait mo natin si Uncle Nash. Yung buhay kasi natin, bigay ng Diyos yan. So, kailangan mo yan ingatan at mahalin. Kasi, paano niya sa'yo ipagkatiwala yung glorified body kung yung katawan mo ngayon hindi mo iingatan, hindi ka na mapagkatiwalaan. So, yun yung bawal. Pero kung may birthday yan, tapos may alak doon dahil nagkakasiyahan kayo, inom-inom ka. Diba? Inom ka lang, mga 2, 3, 4. Pag alam mong lasing ka na, o alam mo naman na masama sa kalusugan mo yun, wag mo nang ituloy. Ganun lang naman yan. Kasi hindi naman mismo yung alak yung masama. Ang masama, yung tao, yung gumagawa na ginagawa niyang nilulunod niya yung katawan niya sa alak. Kunyari, yung mantika, hindi naman siya masama yung mantika, pero pag sinobrahan mo, masama. Lahat ng sobra masama. I think yung tubig lang naman yung hindi masama kahit sumobra eh. Kahit uminom ka ng uminom, lilinis lang katawan mo, di ba? Depende pa rin yan. Kung may sakit ka, minsan bawal din maraming tubig pag may sakit ka kasi yung kidney mo pag hindi na maayos, mamamanas ka eh. Di ba? Hindi naman ako maano sa medical, wala naman alam dyan. Pero kasi, madalas ako kasi yung nagbabantay ng mga tiyahin ko sa ospital na may mga wala silang mga anak. May mga tiyahin kasi akong tumandang dalaga. So ako nagbabantay doon. So bawal sila uminom na maraming tubig pag may problema na yung sakit. Pag may sakit na sila, bawal uminom na maraming tubig. Pero pag normal, pwede naman. Pero yung alak, hindi talaga siya masama. Kasi kung masama yan, ibaban yan. Diba? Tatanggalin yan. So, Uncle Boy, yung pagtikim ng alak, hindi siya direktang kasalanan. Ba't naging kasalanan yun, tol? Walang kasalanan yun. Loko-loko lang yung nagsasabing kasalanan pag uminom ka ng alak. Ang kasalanan, tol, maglasing ka. Yung nasisira yung katawan mo, nadadamage.
Yun yung Masama logic dito, dan. yung gagawin mong bisyo tapos magiging perwisyo ka. Oo, yan. Yun, naging perwisyo ka. Oo. Alak ba may kasalanan? Lahat ba ng nag-inom nagiging perwisyo? Di ba? Ikaw yung may kasalanan. Pero yung ginagawa ng mga protestante na pag uminom ng alak, shot lang, makasalanan. Palo ko pa sa kanya yung buti na yun. Kasalanan, sabihan kang makasalanan. May impyerno? Kalokohan yun. Hindi masama yung alak, ang masama yung tao. Yung alak, andyan lang yan eh. Pag dinamihan mo yung inom niyan at hindi kayang i-process ng katawan mo, yun ang problema. Matinding problema. Kasalanan yun, malinaw. Actually, kahit yung pagkain ng mga unhealthy foods, pag ginagawa mong habitual yan, kasalanan yun. Thank you, Oo. Uncle Boy. Thank you. Ito si Kain tayo, Mr. Uncle. D. Sige lang, Uncle. Si Mr. D, oh. Mr. D, anong church mo, Brad? Full-fledged Catholic. Yun, no? Full-fledged Catholic. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Pagka nagbibigay na, ano? Mapula. Hindi ko naputol siya kasi maano kasi siguro yung ano. Basahin ko, bro, ha? Akyat ka na lang. Kasi, ano eh. Ayoko talagang naikipag, ano, sa comment section. Lalo kung hindi nagpapakilala. Ayoko yung naikipag-usap. Gusto ko maakyat. Ako ADD. Ikaw bro, akyat. Romano Magtanggol. Akyat ka bro. Baba na po ako, baba na po. Salamat po. Sige bro, welcome ka dito lagi bro ha. Salamat. Okay. Thank you. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Ano yung ano dito? Sa kawikaan. Ito na lang si Romano. Akyat ka, Brad. Para makaano naman namin kayo. Pwede po magtanong dito. Pwede po magtanong. Ay, si Bro Mel ba yan? Bro? Gina G. Si ano to, si Gcash to, si Gina G. Asan na yung mga maano kanina? Ang dami kanina eh. Oy, si ano? Critic Quiz. Critic Quiz. Lagi ko to nakikita si Critic Quiz eh. Si Cardo, si Danny, si Dre. So, guys, pwede po dito, pwede. Iba nininervous Uncle eh. Akyat lang guys, akyat. So, yun nga guys, no, pagka may alak dyan, no, na birthday yan, huwag niyong husgahan yung mga taong umiinom kung hindi naman sila nalalasing. Warren, nakita nyo naman na hindi naman gadgaran yung pag-inom nila ng alak, hindi naman nilulunod. Ang masama, yung nilulunod niya yung sarili niya sa alak. Kasi, paano yung laman loob niya, di ba? Kawawa yung laman loob niya dun. Di ba? Actually, ito nga. Yung pag-inom, okay lang yan. Kahit nga malasing sila ngayon eh. Kalasing sila ngayon. Basta wag mong gagawin bisyo yan. Yung araw-araw ka ngayong mag-inom, araw, nalasing ka ngayon. Oo. Pero wag mong Kaya masama. gabi-gabihin. Araw-arawin mo Yung yan. pag ginawa mong bisyo yan, di ba? Yun yung sinasabing bawal. Actually, yung mga hard, ang alam ko, nakakatulong yan pag meron kang fatty liver. Pag meron kang fatty liver, alam ko required na kahit pa isa-isang shot. Pagka bago ka kumain, tol, kailangan wala lamesik mo ng isang shot pa daan. Pag malaki yung fatty liver mo. Pero syempre, hindi ko pa rin yan alam.
Kasi hindi naman ako doktor. Ayan lang naman. Mga naririnig ko lang yan. Kasi madalas nga ako sa hospital. Minsan ako yung nagbabantay ng mga tiyahin ko na Ito si Danny, oh. Uncle. Ito si Danny. Brad Danny. Garfield. Sabi niya, wow, Bible study. Akyat po kayo. Bible study talaga dito, guys. Magandang gabi po ang mga uncle. Oy, ano to? Uncle to. Catholic ka, bro? Opo, pantagal lang po ako nakikinig sa inyo. Siyempre, Uncle, codename natin yan. Tanong lang, totoo ba ang purgatorio ayon sa Biblia? Opo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang purgatorio. Hindi mo siya pwedeng ialis sa Bible. Lagi ko sinasabi yan. Yung purgatorio, iyan mismo yung kapangyarihan ng Diyos para tayo mapabanal. 'Di ba? Ibig sabihin, apoy na nagdadalisay. Oh, mababasa nyo yan, letra por letra. At guys, basahin natin letra por letra kasi mangmang kasi sa Bible yung iba. So, aral ng Catholic yung purgatorio. Pag-aral kasi ng Catholic, dilindiri kayo, tuloy, nagiging mangmang na kayo. O, makinig kayo ha, letra por letra to. Who being the brightness of His glory and the figure of His substance and upholding all things by the word of His power. Ano yung power? Making purgation of sins. Oh, purgation of sins. Oh, purgatorio sa mga kasalanan. Kalinaw man, letra por letra man. 'Di ba? Wala letra por letra 'yan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay magdadalisay sa kasalanan para tayo mapabanal. Ang letra por letra sa Bible. Hindi nyo yan alam paano kasi, bihira kayo Hindi. Kahit nga sa final judgment papadaanin ka sa apoy Pag masunog ka, ibig sabihin, impyerno ka. Oh. Pero kung may konti kang kasalanan, at least dumaan ka sa apoy, at least pwede ka na sa langit. Basahin nga natin. Kasi ang problema diyan, paano yung may konting kasalanan tapos second coming na? Siyempre wala nang purgatory, 'di ba? Ang dalawa na lang Heaven and hell na lang kasi temporal lang naman yung purgatory. Ngayon, babasahin natin ang second coming. Meron pa rin bang purgatorio? Meron pa rin po actually. Letra po letra pa rin talaga tayo dito. Isaiah 66 verse 15 to 16. Ito. Ito Sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy. At may karawahe. Di kapangyarihan niya yung apoy. Ay gaya ng ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may puot at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ilalapat ang hatol ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak, yung tabak, yung paghatol niya, no? Sa lahat ng tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Kita nyo na? Parallel sa Marcos 9 talatang 49 na lahat tayo aasnan sa apoy. Lilinisin sa apoy. Ngayon, yung ibang dumaan doon para linisin, hindi na malinis. Kasi purong kasamaan na yung dala. Hindi na, kumbaga hindi yun nagsisi. So pag hindi ka nagsisi, tupok ka. Wala nang gito Wala nang natitira pang alay. Hebreo 10 talatang 26. Basahin natin. Dadalhin ka talaga ng impyerno. 'Di ba? Letra por letra talaga. Ganun talaga ang buhay, no? May tanong lang, bro. Anong church mo nga ulit? Brother Garfield, bro? Brother Garfield. Catholic ako dati. Ano Born again kandi? Christian. Ang tinatanong ko talaga, bro, hindi yung dati. Yung ngayon talaga yung gusto kong malaman. Specific lang ako. Anong Ngayon, specific? born again ako. Ayun, salamat bro. Salamat. At gusto ko talagang malaman. Yun kasi dito, Brad, hindi kasi dito, wala kasing kinalaman sa personal na buhay. Kunyari, kung anong trabaho mo, hindi iyan Ang issue talaga dito, kung ano yung kinakaaniban mong church. So, salamat sa pag-response, Brad. Anong tanong mo?
Wala naman akong sinabing trabaho. Sinabi ko lang, dati akong Catholic. Ngayon, born again. Hindi ko sinabing sinabi mo yon. Ang sinasabi ko dito, ang issue natin ngayon, it's all about religion or paniniwala. Kaya pagpasensyaan nyo na, if nagtatanong kami ng religion nyo or grupo nyo. So sige bro, pwede ka nang magtanong. Kung Bait ng uncle ko Siyempre, alam mo naman tayo ngayon, Angel. Nagbabagong buhay na tayo eh. Alam mo naman nung alam mo naman kahapon. Masaklap yung kahapon, Angel eh. Masalimuot. Pasensya. Masalimuot yung kahapon, Angel. Yung magtatanong, Gusto mo, tanong. Sige tal, Clarfield. Sige. okay ba? Oh, kung mahal tayo ng Diyos, bakit may impyerno? Alright. Ang impyerno kasi, dahil din yan sa pagmamahal ng Diyos. Kasi ang taong naiimpyerno, kagaya yan ng anghel. 'Di ba? Napupuntang impyerno, fallen angel. Same yan doon. Ayaw sa Ibig Diyos. sabihin, pababasa mo yan sa 2 Pedro 2:20-22, no? Kama 4, isama mo na yung 4:5, na choice nila yon. Choice nila yon. Ginusto nila na humiwalay sa Diyos. O kanyari, tatanungin natin yung demonyo. Bakit ka demonyo, Brad? Dahil gusto mo sa Diyos o dahil ayaw mo sa Diyos? Siyempre, ang sagot niya, dahil ayaw ko sa Diyos. 'Di ba? Ngayon, tandaan natin, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Okay? Nasa lahat siya ng dako. Ang problema, merong ayaw sa kanya, naglikha siya ng tinatawag na total separation. Kumbaga, ito yung estado na wala na ultimo ang kanyang presensya. Yun yung tinawag na impyerno. So dahil ayaw mo sa kanya, itutuparin niya yung kagustuhan mo. Dahil God is love, yun talaga yung pag-iral ng Diyos. So doon ka sa impyerno. Pag binasa natin ang Roma, ito naman sa tao naman tayo, no? Roma, pares lang. Roma 2, talatang 6, kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, pag hinatulan niya ang tao, kagagawan niya yun. Hindi yun kagagawan ng Diyos kung bakit siya na impyerno. Kaya siya na impyerno kasi gawa niya yan. Ayan ang gawa niya, kinalabasan ng gawa niya. Diyan pumapasok yung tinatawag na divine retribution. Ibig sabihin ng retribution, gagantihan ka kung ano ang ginawa mo. Ibabalik yun sa'yo. Ang indikasyon ng paggawa ng masama ay ang pagtanggi sa Diyos. Kasi ang kabaliktaran ng kadiliman ay kaliwanagan at ang kaliwanagan ang Diyos. Kung gumagawa ka ng masama, nagpupunta ka sa dilim. Ayaw mo sa liwanag. Ngayon, saan ka dadalhin? Pagpunta mo ng langit, nandun yung Diyos. Ayaw mo nga sa Diyos. Ayaw mo sa Diyos eh. Ayaw mo magsisi. Ayaw mo talaga. Tadatanggihan mo na siya. Sige, kung ayaw mo sa akin, di naman kita pipilitin, doon ka na lang sa impyerno. Wala ako doon. Choice mo yan. Hindi yan choice ng Diyos. Tinutupad lang ng Diyos yung kagustuhan mo. So, isa yung uri ng pagmamahal. Kasi ang gusto ng Diyos, mahalin siya ng katotohanan. Iyon yung tinatawag sa pagsamba sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin nun, walang pilitan. Hindi ka po pipilitin ng Diyos na mahalin mo siya. Kasi hindi ka naman robot para i-program niya utak mo. O, mahalin mo ko ha, ito program. O, yan. Sige, samba. O, hindi naman tayo ganun eh. May mga tao na desisyon nila, ayaw nila sa Diyos. Ganon din yung mga anghel. Ayaw nila sa Diyos, kaya mapunta sila sa impyerno. Sila naman, once and for all na. Diba? Once and for all na yung kanilang desisyon. Tayo naman, hanggat nasa laman pa tayo, may chance pa tayong magsisi. Kahit makagawa ka ng kasalanan. Kasi meron tayong laman, so meron pang oras. Diba? Pag wala ka na sa katawan mo, wala na ring oras. No? So, yun ang, sagot diyan. No? Ang problema kasi, sa mga born again, ikaw, born again ka, nagpakilala ka, sabi mo, born again ako. Sa inyo,
No? Gawa lang ng Diyos. 'Di ba? Kumbaga, wala siyang pakialam sa ano mo eh. Kasi faith alone lang, basta daldal ka lang. Wala na siyang pakialam sa gawa mo. 'Di ba? Paano yung hindi nakakakilala sa Kanya? Yung hindi na pangaralan, tapos gumagawa ng mabuti. Roma 2 to, pag binaba mo to. Yung mga hindi na pangaralan, hintil, pero gumagawa ng mabuti sa Diyos eh. 'Di ba? Doon sila nagiging righteous. Ang righteous, pag righteous ka at haharap ka sa Diyos, isa kang righteous, anong gagawin sa'yo? Siyempre, langit yun. Righteous nga eh. 'Di ba? Matuwid nga eh. 'Di ba? Ang matuwid, Mateo 25, sa langit yun. May matuwid na pagano. Letra por letra, pagano, matuwid. 'Di ba? O ano yung gagawin sa matuwid? Buhay na walang hanggan. Paano sila nagiging matuwid? Sa paggawa ng mabuti. Pinapakita nun na sila ay naghahanap ng kaluwalhatian. Kaya yung nagsasabi na pag hindi ka Catholic Church o sa mga ibang church naman, pag hindi ka Kristiyano, impyerno ka agad. Meron nga, mananampalataya pero masahol pa, letra por letra sa hindi mananampalataya. May talatang ganyan eh. Masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Sabi ni St. Paul. 'Di ba? So, basahin ko. Letra por letra yan. Walang one save, always save. Kalokohan yan. No? Ang mga... Hindi yung kasama ng mga IEC bro na hindi talaga sila mananampalataya. Ako talaga. Ewan ko. Mas actually, malalatay sa kanila to, Brad eh. Sa totoo lang eh. Itong 1 Timothy 5, 4-8. O, tinan nyo ha. 1 Timothy 5:4-8, kahit mananampalataya ka, kailangan mo talagang sumunod sa utos ng Diyos. Kasi lalabas niyan, walang kwenta yung pagiging pananampalataya mo, walang kabuluhan yan eh. Pag walang gawa yan, walang bunga. Peke yan, no? Peking pananampalataya. Letra por letra ha. 1 Timoteo 5:8. Ngunit kung ang sinuman ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, good works to ha, charity to. Hindi yan walang kinalaman sa mga intellectual doctrine yan ha. Lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan. Tinatanggihan niya ang pananampalataya at siya ay masahol pa sa hindi mananampalataya. Kita nyo? Kinumpir, masahol pa daw sa hindi mananampalataya. Di sumasampalataya nga, kaso nga lang, yung pananampalataya niya, peke yun, pagtanggi yun sa pananampalataya niya kasi yung gawa niya hindi nagbubunga ng mabuti. Kasi ultimo yung sarili niya, yung circle ng pamilya niya, hindi niya inaaruga. 'Di ba? Letra por letra, no? Ito si Bong Orts, sabi ni Bong Orts, puro daldal. Para namang pag nilabanan niyo ko ng debate, para naman talagang kakayanin niyo ako. Maawa kayo sa sarili niyo. Sigurado ka, pag nilabanan mo ko ng debate ngayon, sigurado ka, di ka tatagal sa akin. Naniwala, no? Kasi letrahan tayo dito. Sabi dito, sa anong pahina na sabing, si Brother Prince, ano yan bro? Sa Matthew 4:6 at saka Matthew 4 verse 1 to pababa. Tsaka Luke, I think Mateo, Lucas 4 din. Yan. Basahin natin, sabi ni Dre. Ayoko na ng gano'n. Gusto ko akit kayo dito. Utos naman kayo ng utos na nagpabasa. Ayun nyo naman umakyat. No? Akit kayo dito, Brother Dre. No? Makakarinig kayo ng mga kalaban, di ba si Satan? Yes. Ha? Pag umakyat yan sila, dinenervyusin yan, baka himatayin pa dito sa pasyan. Ewan ko. Baga dito pa tayo, baka atakihin pa sa puso yan eh. No? Baka mangatal-ngatal dito yan. Ay, nako. Sa pool ba? Sa pool, hindi ko pa nga binabasa. Tinda ko nga. Mabihira talaga ito, mga to. Awit, 115, 4 hanggang 8. Sige, habang wala pa sige, ayaw nyo umakyat. Sige, basahin natin. Takot ka eh. Wala tayong magawa dyan, no? Hindi naman kayo aanuhin dito, no?
Ang kanilang Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng tao. Mabira. Tinatawanan na lang namin yung mga ganito, Brad. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit sila ay di nakakakita. Ba? Sila ay may mga taenga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Actually, guys, hindi ito ang batayan ng Diyos-Diyosan. Kung hindi, merong specific na Diyos-Diyosan na dinidescribe sila. Kasi hindi naman lahat ng Diyos-Diyosan ay may kamay at paa at may ilong at may bibig. No? Hindi lahat may ilong. Yung buwan, pag sinamba mo yung buwan, may bibig ba yung buwan? May mata ba yung buwan? May kamay ba yung buwan? At saka hindi, Gawa ba ng Diyos yung hindi gawa? Diyos-Diyosan yung buwan, Uncle. Oh, pangalawa, gawa ba ng ng kamay ng tao yung buwan? Pero pag sinamba, Hindi. masama pa rin, idolatry pa rin pag sinamba. Diyos-Diyosan pa rin yun nung taong sumamba. 'Di ba? Pero sa iyo ay walang kabuluhan. 'Di ba? So, bagsak sa biblical reading, mababaw na pangunawa, ang bunga ng Protestantism, kaawa-awa. Pag Protestante ka, magiging literal na... So, eto guys, sorry sa mga sensitibong Katoliko, pasensya na. Pag kayo po ay naging Protestante, sad to say, ayoko po talagang ikadiin, no? Pero kayo po ay magiging bobo sa Biblia pagbabasa. Warning lang po yan. Ayoko pong manakit. Pero yan talaga ang lumilitaw, guys. Kasi sa kanila, ito na yung batayan ng Diyos-Diyosan. Pag merong mata daw, tsaka ilong daw, Diyos-Diyosan daw yun. Kabobo. Ito na nga yun, yung Diyos-Diyosan nila. Andyan. Ito, kausapin ko to. Itong picture na to. Hoy, Soriano, magsalita ka. O, ba't hindi makapagsalita? Ibig sabihin, Diyos-Diyosan? Si Edong. O, ito si Edong, Ka-Edong. tanongin mo ang gero. O, hoy, Edong, pwede ka po ba magsalita? May bibig ka naman, di ba? O, magsalita ba yan? Hindi yan makapagsalita. Pero hindi ka agad Diyos-Diyosan. Pinyari si Jollibee, katukin mo. Tapakin mo si Jollibee dun sa yung estatwa niya. Pag sinapak mo yung estatwa ni Jollibee, mananakit yung kamay mo. Hindi yun gagante kahit may kamay yun. Pero hindi yun Diyos-Diyosan kasi wala namang sumasamba doon. Ano yung mascot yun? Diba? Kaya ito, yung Diyos-Diyosan, yung talata na to, merong Diyos-Diyosan on that time na dinidescribe dun sa awit ni David na wag niyong sambahin yan kasi may mata yan, may bibig din nakapagsalita, hindi kayo kayang iligtas niyan sa oras ng problema. And take note, Angel. No? Wala tayong Diyos-Diyosan. Yung mga imahe na nandiyan sa atin, imahe yan ng mga banal. Yan, imahe ng Ito mga si Diyos-Diyosan. Sword Spirit. Si Sword Spirit to, pakitin nga natin. Ay, nag-request na nawala. Ayan. So Diba? guys, ulitin ko, no? Sana tumatak to sa utak nyo sa mga kaibigan namin Katoliko na baka mamaya nag-iisip pa kayong umalis sa Catholic, no? Warning po. Pag kayo maging Protestante, magiging ob-ob kayo sa pagbabasa ng Bible. Promise yan. Promise yan. Pangako yan. Literal yan. Tandaan nyo yan. Babati po muna ako sa inyo. Magandang hapon, magandang gabi mga uncle. Ay, magandang Good hapon, evening, Angel. Angel. Yeah. Mahirap kasi sa kanila mga uncle, no? Yung mga protestante. Kinarir masyado yung pagiging mangmang. Yun No? yan eh. Kinarir eh. Kinakarir na. Mataas na ang technology ngayon, no? Free naman ng gumamit, no, ng technology, pero hindi ko alam na natuli silang mangmang. No? Kung ano yung sinaksak sa utak nila ng pastor nila, na natili silang ganun. Hindi nila hindi nila pinakawalan yung sarili nila sa kamangmangan. Mantakin mo, Uncle Detective. No? Ginawang definition ng Diyos-Diyosan pag may mata na hindi nakakita, pag may bibig na hindi nakapagsalita. Definition daw ng Diyos-Diyosan yon. Hindi yun definition ng Diyos-Diyosan. Ito, sa time na to, merong Diyos-Diyosan doon
At sinabi niya lang na yung karakteristik ng Diyos-Diyosan mo, meron siyang bibig pero hindi yan nakakapagsalita. Pero meron ng Diyos-Diyosan. Hindi sinabing ang Diyos-Diyosan, pag may nakakita kayong merong mata tapos hindi nakapagsalita, merong mata hindi nakakita, bibig hindi nakapagsalita, Diyos-Diyosan yun. Hindi ganun. Paano bulag? O yung bulag, hindi nakakita, may mata. Hoy, dumilat ka. Pag hindi ka dumilat, Diyos-Diyosan ka. Ganon? Kung tatapatan mo naman yung level ng kamangmangan nila, patuyo rin naman ng na may mga imahe, no? Doon sa templo ni David. Paano ngayon yun? Sasablay ngayon yung argumento nila. Hindi nila in-upgrade. Hindi nila inalam kung ano ba yung sinasabi mga imahe. Kulang sa to mga to, kulang sa tawag dito. Kulang sa banal, kulang sa biyaya ng Espiritu Santo, ng pangunawa, guys. Maniwala sa akin, hindi sila ginagabayan ng Holy Spirit. Ganyan ba mag-interpret ang Holy Spirit? Kung ginagabayan kayo ng Holy Spirit, lalabas yung Holy Spirit yung mali. So sa akin, ang konklusyon ko dito, kulang kayo sa gabay ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia, guys. Wala sa inyo yung panig ng Diyos tuwing binabasa nyo yung Biblia. Tuwing binabasa nyo yung Biblia, ang bumubulong sa inyo si Satanas. Kasi sinasabi ni Satanas, itong talata na to, ikapit mo sa Catholic Church to. Itong talata na to, ibintang mo sa Catholic Church to. Ganyan kayo mag-interpret interpretation ni Satanas, pambobo rin Tingin ko si Satanas, makadebate ko si Satanas, debatihin ako, gamitin sa akin yung Bible ni Satanas, bugbugin ko talaga si Satanas Kasi tingin ko si Satanas, di naman yun nasa likod ng lahat Uncle Boy, yung alagad ni Satanas na si Bong iba na hindi na nakasabay. Nagsalita na lang ng kung ano-ano, nag-add home na lang sa'yo. Anong aasahan natin? Anong aasahan ko sa'yo, Bong? Hindi mo talaga kaya yung argument ko, Bong. Hindi na nakasabay nag-add home na lang. Matigas yung argument ko dyan. Brother Bong, actually, pitik pa lang yung ginagawa ko. Wala pa. Hindi pa nga ako naglalatag ng talata. Nakita nyo na ba naglatag ako ng talata sa Diyos-Diyosan? Wala pa. No? In-explain ko lang yung talata nyo na mali pagkaintindi sa awit 115. Sa awit 115, hindi iyan ang definition ng Diyos-Diyosan. Ang sinabi dyan, merong Diyos-Diyosan sa panahon na yon, dinescribe lang kung anong klaseng Diyos-Diyosan yan. Wala naman yan si Bong, bro. Isa rin Diba, yan sa hina? mga inutil. Bro, isa rin yan sa mga inutil na walang alam sa Biblia. Kaya nga, ang argument na lang yan, bobo ka, wala kang alam. Pagkiti mo dito yan, pag nagdebating, maiihi sa salwal yan. Ako namimiss ko na maipagdebate na naka-blindfold tas naka-open ang camera. Kailan kaya maulit yun? No? Ito yung topic na pwede kong suotan ng blindfold. True Church, Purgatory, at saka imahe. Yan. Sa loob ng 2 oras, magba-blindfold ako. Labang kayo debate. Eli Soriano, hinamon namin yan, buhay pa yan noon. Ako, si Father Darwin, si Bro Melchor, hinamon namin yan Kaso ang nangyari, sabi niya lalabanan daw niya si Darwin. Tapos pagdating nung araw ng debate, Uncle, na-restrict ka. May nagre-report sa'yo. Ba't nare-report yun ka? nga Hindi ko alam. Pagdating nung araw ng debate, Angel, May nagre-report. Ang latag ni Eli Soriano, Charles Darwin. Iniwasan kami. Ito, si Jeronimo. Jeronimo, Brad. Jeronimo, Brad. May nag-uusap-usap po dito, Brad. Nagpapatugtog po ba kayo? Mute ka muna. Minute kita, bro, kasi nag-uusap kami, may tugtog yata sa background mo. So, naiintindihan kita if napadaan ka sa mga tugtugan. Kaya minute muna kita. So, sus, na yan, Bong. Mute ka na lang, Bong. No? Wala ka naman silbi. Yan, mute ka na. Akyat ka dito. Pagod na kami sa'yo, ungguyan dyan sa comment section, no? Wala So, na, takbo guys, na yan, Bong. Scroll up. Scroll up ka na lang Scroll up siguro na kung hindi mo talaga kaya umakyat. Kasi pag minute ka, hindi ka na... Brother Prince,
Ito, nasa taas si Prince. Anong church mga ulit, Brother Prince, Brad? Walang church, wala akong pinaniwalaan. Wala ka pang church, bro. Pero naniniwala ka naman sa Bible, Brad. Kahit papano. Open ka naman sa detalye or yung mga turo sa Bible, open ka naman. Bro Prince, Brother Prince, alam nyo ba kung ano ang atheist? Oh, ano ba yan? Siyempre, humira naman to si Red Ed. Ay, siyempre bro, di naman kami bata dito para di na alam atheist. Sa Brother Prince, baba ka muna bro. Ay, baka may ginagawa lang, wag natin ibaba. So, hintayin kita mag on mic bro ha. So, wag po kayo matakot. Pagka maakyat kayo dito, wag po kayong kausapin nyo po kami kasi hindi po namin lalo. Good mood tayo ngayon kasi medyo naging kalmado. Kahapon kasi yung live, medyo mainit ako eh. Gusto kong magbagong buhay na po, no? Bagong buhay na. Kaninang alas 6 lang po niya naisip. Uy. Ito ha. Ano daw? Ito si Ano daw? Ano Ardson. daw? Bro Prince, pwede ka mag-ano, no? Ito si Red, akyatin natin si Red. Nako, nawala si Red. Ba't ganun? Ito si Lazaro, ito invite tayo dito. Okay. Ito Harvey. Ito. Si Harvey, ayan si Brad Harvey. Irene, si Sol, si Teresita Pastor, yun no? Si Bong, dito pala si Bong. Si Bong Orts, di pa rin sumusuko, nandito, nakikinig. No, akyat ka na lang dito, Brad, di ka na makakapag-comment yan. Yan kasi, ikaw kasi. Yung kaso ba? Imbis na hindi ka na-mute. Na-mute ka tuloy sa baba. Bigyan natin ng ng paalala. No? Na wag masyadong bro ha. Inom ka ng tubig pag akyat mo dito kasi baka matayin ka sa na nervyos. God bless din, Brother Beck. Ito si si Artzone. Anong church mo, Brother Artzone? Yan, tanong ko na lang. Nag-comment ka kasi shoutout sa'yo. Si Ka-Prince. Anong church mo, Brad? Katolik Brad? po. Ayun, parang pamilyar nga Ka-Prince. Catholic, oo. So, welcome. Tanong ko lang po dun sa kan po. Sige, bro. Sa 1:17:3 po. Ano? Yung iisang ama daw po. Sabi, Ang, isang hindi, Diyos. hindi nakalagay na iisang Salamat ama. daw po sa Trinity yun. Actually, Trinity na nga yan. Kasi, tanong mo kung saan ba yung parallel verse niyan? Yung makilala ka na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Ang parallel niyan, bro, sa Revelation 22 verse 1 to 4. Oh, yun yung buhay na walang hanggan. Tingnan mo ha. Kasi, pag breakdown mo yan, John 17. Ang kukunin mong crucial term dyan, yung buhay na walang hanggan at makilala ang Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So hindi sinabing iisang ama ha, na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Paano sila makikilala? Sa buhay na walang hanggan. Yun yung buhay na walang hanggan. Yun yung highlights ng eternal life. So mute mo na ito, Brother Ka-Prince ha. So ang highlights ng buhay na walang hanggan ang makilala ang isang tunay na Diyos. Ngayon, kailan yung buhay na walang hanggan? Sa Marcos 10, Marcos 10, 29 hanggang 30, letra por letra. Basahin ko ha. Sa talatang 30, ang hindi makatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito nang may mga bahay at nang may mga kapatid na mga babae at lalaki at ina mga bukid na may pag-uusig. Sa panahong darating,
ay walang hanggang buhay. Yung panahong darating, ibig sabihin hindi sa panahong ito, sa panahong darating, kailan yon? Sa paraiso. O yun yung crucial term. So hindi pa to sa ngayon. Ngayon, pag tinignan mo yung buhay na walang hanggan, na makilala, iyan yung beatific vision at knowledge to God. O dito yan sa Apokalipsis 22 talatang 1 hanggang 2, sabi dito, at ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig na buhay. Sino yan? Ang Holy Spirit yan. No, yung Holy Spirit na maningning na gaya ng kristal na lumalabas. Diba? Ito na yun. Pilyokwe na. May pilyokwe. Mula sa trono ng Diyos at sa Kordero. Tatlo yan, no? O, sa 4. Ano sa 4? At makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang noo. Sino yung nakilala sa buhay na walang hanggan na persona? Ilang persona? 3 yun. Diba? Oh. Yun yung hindi nila naintindihan dyan. So, ito si Brother Ralph Lauren. So, yan. Si Sister Teresita. Kamusta po, Sister Teresita? Welcome po sa live. Masaya po kaming nakakakit kayo dito para makapagkwentuhan po. Ito naman si Crystal, oh. Ito, nagpapakit si Brother Hi. Siyempre, shoutout sa iyo, Brad, no? Kilala kita, Catholic ka, kaya di kita muna kita pinapakit. Pero if may mga Catholic na kaibigan ko, pwede po kayong mag-comment sa baba. Pero shoutout sa inyo, guys, at na-appreciate namin kayo. Ayan talaga, na-appreciate namin kayo. Ngayon, talagang pinapakit natin yung mga protestante kasi sila po yung nasa kadiliman, guys. Mukha lang silang payapa yung kanilang pamumuhay, pero pagdating sa usaping ganito, nasa kadiliman po talaga sila. Kailangan po natin silang sagipin. No? At syempre, salamat pa rin sa suporta nyo, guys. No? By the way, ito yung mga si Sister Teresita, gusto ko pong, pwede kayo mag-open ng sister, ng mic? Sister, si Madam. By the way, kung hindi siya makapag-open ng mic, dyan lang siya. Magpaakyat pa tayo. Si Dexter Aquino. Nag-invite ako eh. Bakit mo hindi napapatay ng Diyos si Satanas? Bakit ho? Actually, no? Kung yung estado ni Satanas ngayon, impyerno na. Bukod doon, binigyan pa siya ng parusa o sumpa, nagagapang siya. No? Sa ano yan? Explain mo sa kanya, bro, yung patay, bro. Kung ano ibig sabihin ng death. Oo. Yung death, sa pagdating sa mga espiritu, hindi ka, kasi espiritu is immortal. So, paano ka mapapatay sa Mateo 10:28? O yun po yung impyerno, yun yung second death. Sa tao, second death siya. Pero sa anghel, impyerno, direkta na impyerno kasi wala na, hindi naman nagkaroon ng, never naman nagkaroon ng katawan yung mga anghel eh. 'Di ba? So impyerno na kagad yun. Yung mismong estado nila, impyerno na. Nagiintay na lang sila ng ng final judgment. Dadali na sila sa impyerno, i-deliver na sila ng mga anghel doon. Papahirapan sila doon araw at gabi. No, hindi po kailangan maglaho, literal. Kasi espiritu siya, no? Pero kahit nandyan si Satanas, kahit nag-i-exist siya, huwag siyang katakutan. Actually, nasa panig ka ng Diyos eh. Kung wala ka sa panig ng Diyos, yari ka siguro. Pero as long as nakasama mo ang Diyos, no? Roma 8:38-39, wala kang dapat katakutan kasi walang may kakayahang ihiwalay ka sa Diyos. Maliban ang sarili mo, ikaw mismo ang lalayo sa Diyos, mahihiwalay ka talaga sa Diyos. No? Sa papaanong paraan? Sa paggawa ng masama. Sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Sa 10 utos po. Sa moralidad po. At kung ikaw po ay isang taong heretic na nagpupumilit, ibaluktutin yung Biblia at pangunahan yung church na tinatag ni Kristo, no? Matinding kasalanan po 'yun, no? Bula ang propeta, no? Direkta po sa impyerno yung mga ganyan, no? Pag hindi na pagsisihan. Pwede ba ito si Dexter Aquino? Brother Dexter, Brad, anong church mo, Brad? Wala po eh. Wala ka pang church? Alright. Opo.
By May the way, tatanong lang po ako. dati kang May Catholic. tatanong daw siya, Angel. Mga magulang ko po, Hindi ka nabautismo nung siguro, baby ka? hindi rin po. Oo, ba't gano'n, no? O, sige lang, sige lang. Sige bro, magtanong ka na. Ano po? Ang tanong ko lang po, ano pong paniniwala nyo? Roman Catholic Church, bro, ang tunay na iglesia tinatag ng Diyos. So mapalad ka at nandito ka sa live, bro. Kasi sa ibang live ka mapunta, live ng mga protestanteng pagano, ay maliligaw po yung kaluluwa mo lalo. Praise God mo, purihin mo ang Diyos kasi nandito ka. No, tuturo po namin yung tunay na landas papunta kay Kristo. Kasi pag sa ibang live ka magpunta, mga protestante, shoot sa impyerno yung tuturo nila sa'yo, papuntang impyerno eh. Tatalon ka na lang, no? So dito na lang bro, no? Sige, magtanong ka, Brad. Yun yung aming church. About po sa sa paniniwala po ng Roman Catholic. Yung ano po ba? Ano pong ibig sabihin ng mga po? O sinisimbolo po ng mga tawag dito? Sige, huwag ka maya. Huwag ka maya. Sige. Mga statue po yung mga Yun. Alright. Bible to yun. Iyan po ang tinatawag at ginagamit ng Roman Catholic Church na iglesia tinatag ng Panginoong Kristo noong 33 AD. Ginagamit po namin yan sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sa John 4:24. Diba? Tingnan mo to. Magugulat ka dito. Ngayon, Sige. basa. John 4:24. No? Ito yung magandang revelasyon dito. Dito mang literal yung mga protestante. Sabi ko nga, shoot sa basurahan eh. Pag nag-interpret sila, no? Sumasamba, sa 24 na. No? Ang Diyos ay espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya, tayo yon, mga tao, pati mga anghel, ay kinakailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Mute mo natin si Chubby. Sa espiritu at katotohanan. Ngayon, pag sinabing sa espiritu at katotohanan, merong crucial term. Bakit sinabi ang Diyos ay espiritu? Hindi dahil sinabi ang Diyos ay espiritu na nagsasabi na ang Diyos ay espiritu, wag mong hanapin. Kasi hindi mo siya nakikita, hindi. Kaya sinabing ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay espiritu din at katotohanan. Kasi yung tao nilikha sa wangis ng Diyos. Alam mo naman yan. No? Genesis 1:27, Genesis 2:7. Nilikha sa wangis ng Diyos. So ang Diyos espiritu. So ibig sabihin tayo bro, nasa espiritong kalagayan yung ating kaluluwa. Yung mga hayop bro, may kaluluwa sila. Kaso yung kaluluwa nila, hindi yun espiritu. So yung kaluluwa ng hayop, walang kakayahang kumilala o maghanap ng Diyos. Ang kanilang free will, dahil yung kanilang kaluluwa ay material psychic, ay patungkol lang kung paano sila makasurvive, makakain at yung instinct na tinanim sa kanila. Kunyari, no? Teka mo na Brad, isa-isa natin. Kasi maganda to Brad. Ano to talaga bro, pang malalim na theology to. Totoo lang, sa totoo lang po, standard to, systematic to. No? So, yung mga sumasamba sa Kanya, sumasamba sa Espiritu. So, yung tao, merong spiritual nature, yun yung ating soul na nasa Espiritong kalagayan. At ang ating kaluluwa, dahil nasa Espiritong kalagayan, naghahanap ng Diyos. At iyon ay katotohanan. Kaya may nakalagay doon na katotohanan. Ibig sabihin, nature talaga natin yan. Tinanim sa atin yan nung tayo'y nilikha ng Diyos. Kahit nung embryo pa tayo, yung buhay natin, nun papunta talaga sa Diyos, nilikha tayo para sumamba sa Diyos, mahalin ang Diyos. No, pero nauna niya na tayong minahal, nauna na niya tayong minahal. So yung kaluluwa natin, nakatatak yan simula nung fetus ka hanggang sa paglae ka, may kakayahan ka ng makipag-communicate sa God. Kaya ang nature ng tao ay awit 42, makinig ka bro ha. Awit 42, verse 1 to 3, 1 to 2. Kung papaano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Kita mo yung kaluluwa natin nananabik daw sa Diyos kasi spiritual. Diba? Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Makinig ka muna, huwag ka muna bro, sumapaw. Ayan, mute mo na ito ha. Makinig ka mabuti. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos na buhay. Kailan ako
makakarating at makikita ang muka ng Diyos. So yung ating kaluluwa, parang isang uhaw na usa na nananabik sa ilog na umaagos. Papaanong nananabik? Gustong makita ang Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang muka ng Diyos? Papaano yan ang problema? Nasa langit yung Diyos, no? At hindi pa natin pwedeng makita kasi limited yung intellectual natin, hindi natin siya maaarok at makasalanan pa tayo, baka tayo mamatay. 'Di ba? Ngayon, punta tayo sa 63. Punta tayo sa 63. Ito tinatawag na telematay, no? O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hinahanap kitang maaga. O, ulit na naman, no? Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman ay sa iyo nananabik. Gaya ng isang tuyong lupang uhaw at walang tubig. Nananabik tayo mga tao. Yan ang nature natin. Hindi tayo kagaya ng hayop na walang pakialam kung may Diyos o wala. Basta makakain lang. Walang pakialam sa moralidad. No? Ngayon, sa talatang 2, sa gayoy, tumingin ako sa sanktuaryo. Yun yung purpose nun. Titingin ka sa sanktuaryo. Pag tumingin ka sa sanktuaryo, anong makikita mo? Tumingin ako sa iyo. Nakikita mo ang Diyos sa sanktuaryo. Sa papaanong paraan na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Sa New Testament, ano yung kapangyarihan at kaluwalhatian na ilalagay mo sa sanktuaryo? Para pag ikaw ay nauuhaw sa Diyos, gusto mo siyang makita ng mukhaan, mandun yung kapangyarihan niya, isa, at kanyang kaluwalhatian, dalawa. Ito yung binigay na crucial term. O take note ha, pag tumingin ka sa sanktuaryo, makikita mo ang Diyos, mamamasdan mo ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Punta tayo sa New Testament, i-reveal yan. Kasi ang katuparan ng Old Testament ay New Testament. No? Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Unang Korinto 1 talatang 18. No? Saint Paul, Apostol Pablo, ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Ayon sa aral na itinuro sa iyo ni Kristo. Basahin natin. Sapagkat ang salita ng krus, ayun, no? Ang mensahe ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ito, yung mga protestanteng pagano. Diba? Ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala pag tumingin ka sa sanktuaryo para pagmasdan ng Diyos, paano mo siya mapagmasdan? Nandun yung kanyang kapangyarihan. Yun yung krus. Nasa sanktuaryo. Sasabihin naman ng iba, Brother Boy Letra, bakit yung krus nyo may rebulto? May muka. Basahin natin ngayon sa 2 Korinto 4 talatang 6. Makinig ka mabuti, Brad. Sana magbunga to sa'yo, Brad, no? Kasi kami, babad na dito. Kumbaga, na-marinate na kami dito. Alam na namin to, kabisado na namin to, no? Sabi dito, nabasa na natin yung kapangyarihan. Yung kaluwalhatian, ano yun? Basa. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, no? Na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala. Anong kikilalanin? No? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun pala, kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung kaluwalhatian ng Diyos? Sa muka ni Jesucristo. Mukha pala ni Jesucristo yung kaluwalhatian ng Diyos na makikilala mo. At iyon ay ilalagay sa sanktuaryo. Ilalagay yun sa sanktuaryo. Diba hindi alam ng mga paganong protestante yan? Kasi tingin nila dyan, Diyos-Diyosan, paganong utak yung mga yun eh. Sa mga Katoliko, iyan ay kaluwalhatian ng Diyos. Batay sa letra por letra, sulat ni San Pablo. Si San Pablo kasi, hindi to paganong protestante. Ito ay isang Kristiyanong tunay ang Katoliko po. No? Katoliko. Kaya yung mga manggulang mo, yung nanay at tatay mo, bro, yan ang mga imahe, no, larawan ng mga tunay na Kristiyano. Pag tumingin ka sa mga ibang bait-baitan, may dalang Bible lagi nasa kanilang kilikili, nakapang-Amerikano, mga hindi po mga tunay na Kristiyano yon.
mga protestanteng pagano ang tawag doon. Pagano ang tawag. Uncle, ano natin si Ezekiel. Si Ezekiel. Si Ezekiel. Bumaba si Ezekiel, bumaba. By the way, Brother Dexter, Si Dexter. na-gets mo ba, Brad, yung tinuro natin? Ako nag-gets ko naman po, pero parang meron lang po, nakukulangan lang po ako. Dagdagan ko! kapag Makinig ka. teka lang po, kasi sige. po, hindi ko rin po agad po siya na-observe kasi bago lang rin po ako eh. Okay. Kumbaga, ano po, parang Ano ka lang dito, na-overwhelmed po sitin ako. ka lang lagi dito, bro. Makinig-kinig ka lang. Makinig ka lang lagi dito, Brad. No? Okay po. Para to Ito na lang maintindihan mo yung tunay na iglesia, Brad. Kasi Pero hindi teka, mo, yung- dahil sa lalim ng aral ng simbahan, hindi yan basta mag-sink in sa'yo. Mm-mm. So talagang kailangan yan inulit-ulit. Kasi maging kami man, talagang inulit-ulit namin yan. Yes, kahit ako man, no. Actually, yung verse na ibinigay sa akin na to, sa unang tingin, sa awit, sa unang tingin, hindi ko nakita kagad. Kaya na hindi niya, nung pangalawang tingin, kaya ako inuulit-ulit ko basahin yung Bible hanggat kaya ko. Hanggat may oras ako, inuulit-ulit ko yan, pinapasadahan. Ngayon, ganito. Ang binigay ko sa yung theology, pagsamba sa Espiritu at katotohanan, kasi Diyos ay Espiritu. So ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, yun yung naghahanap ng Diyos. Yun yung umiiral na nung sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama sapagkat masisiyahan na kami. Ibig sabihin, ang pinakasukdulang kaligayahan ng isang tao, ang makita ang Diyos at makilala siya, ang makita ang kanyang muka. Hanggang ngayon, Brad, sa totoo lang, naghahanap pa rin tayo ng kaligayahan. Kung saan tayo sasaya, naghahanap ka ng libangan, di ba? Di ba, gusto mo minsan pumunta sa sinihan, dumami pera, makatikim na masasarap na pagkain, makasuot ng mga damit. Lumiligaya ka dyan, pangsamantala lang yan, Brad. Pagsawa ka na dyan, minsan, kunyari, yung bago mong cellphone, sa unang hawak mo nito, Brad, parang wow, ingat na ingat ka. Pag medyo tumagal na yan, minsan babagsak-bagsak mo na lang yan eh. Tapos naghahanap ka na naman ng bagong magandang cellphone. Wala nang katapusan. Pero yung sinasabi na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, yun yung naghahanap ka ng mukha ng Diyos, Brad. Hinahanap mo yung mukha ng Diyos. Sabi nga doon, para kung usa na nananabik sa lupang tuyo. Ay, para kung isang usa na nananabik sa, sa ilog na umaagos. O yung tuyong lupa naman na nananabik sa tubig. Yun yung tao. Yun ang nature ng tao na pinipilit tanggalin o burahin ng mga protestante. Ang gusto ng mga protestante, parang demonyo. Gusto nila, pag nagsumasamba ka sa Diyos, gusto nila walang imahe. Tanggalin yung imahe. Ay hindi po ganun. Kasi lalabas niyan, hindi talaga yan yung nature ng tao kasi taliwas sa Biblia eh. Si Felipe nga, gusto niyang sumaya. Paano siya sasaya? Masisiyahan na kami, past tense na, lubos na ang aming kaligayahan. Anong hinihingi niya? Ang makita ang Ama. Ngayon, ang tanong ni Kristo, sinabi ba ni Kristo na, Hoy, Felipe, Espiritu ang Diyos, huwag mong hanapin. Sinabi ba ni Felipe yon? Hindi po. Ang sinabi ni Felipe, Felipe, tignan mo ko, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ibig sabihin, yung hinahanap mo. Talagang nakikita. Talagang nakikita. Ang ibig sabihin pala, yung hinahanap mong makita ang Diyos, ipinagkaloob na. Ito ako, Felipe, nagkatawan tao, namnamin nyo ang aking imahe. Ako ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Sabi ni Kristo, diba? Colossus 1.15. Siyempre, Colossus 1.15, inspired by Jesus Christ yan eh. Parang si Kristo na rin ang nagsalita niya, ipinasulat lang kay St. Paul. Diba? Sino man ang makakita sa akin ay makakakita sa Ama. Nagkatawan tao siya, yun yung sinabing nagningning ang ilaw sa kadiliman. Ibig sabihin, nasa kadiliman tayo. Pag nakita mo ang Diyos, magliliwanag ang lahat sa'yo. Alam mo yung isang batang malungkot, nasa kadiliman yan, pag hindi niya nakakasama yung nanay at tatay niya, feeling niya nasa kadiliman siya. Pero makita niya lang yung nanay niya at tatay niya, biglang liliwanag yan. Magtatatalon yan, matutuwa yan. Sa atin, imahe na lang eh. Kumbaga sa magulang, yung magulang mo nasa abroad, imahe na lang hawak mo, yun na lang yung magpapasaya sa'yo. Gusto pa tanggalin ng mga protestante. Ay, good afternoon, Uncle. Andiyan ka pala, Uncle. So ito si Uncle Magic, no?
May magtatanong daw si Prince, magtatanong. Kanina pa to si Prince kasi nagtatanong, nagko-comment lang eh. Sige Prince, magsalita ka na bro. Kasi Magsalita ka na. gusto kasing aralan si Brother Dexter kasi si Brother Dexter. Teka lang Prince, si Brother Dexter kasi Uncle Magic, wala siyang church. Wala siyang church, pero yung mga magulang niya parehas Katoliko. Napakagandang stepping stone nun. Tinan mo ang ganda, di ba? Wala siyang church, yung magulang niya, mga Katoliko. Ini-explain ko kung ano yung pananampalataya ng mga magulang niya, na yung mga magulang niya, inline sa Biblia ang aral nila. Yeah. Biblical po. Once na sila ay May first nagsisimba, class na siya. once na sila ay Tama. nagsa-sign of the cross, once na sila ay tumitingin sa mga imahe, ayun po ay nasa Biblia. Nasa Biblia po yun talaga. Kaso nga lang, ang problema kasi sa Biblia, kaya hindi naintindihan naman tao, makapal at malalim at makapal. Napakakapal eh. Isa-isahin mo, daming talata eh. Pero ang point dito, meron, hindi lang basta makita. Paano mo makikita? Eh, nasa diablo ka eh. Nasa protestante ka eh. Ikaw hanggat wala ka pa sa protestante bro, kumbaga, pakawala ka pa, nasa ano ka pa eh, nasa labas ka ng kawan, pero wala pang asong lobo na sumisila sa'yo. Kukunin na kita, bro. No? Sa pangalan ni Kristo, bumalik ka na dito sa iglesia. Dito ka sa church ng mga magulang mo. Ito ang tunay. Ilaban ko ng debate yan. Kahit sino dito, harapin ako, debate. Patunayan ko ang Catholic Church, ito ang tinatag ni Kristo. Ito ang makapagliligtas. Yung church nyo, walang kabuluhan. Hindi yan pwedeng... Sige, Uncle. Didepensa kami 24/7 diyan sa kahit anong tema. Prince, magtanong ka na. Ano ba itatanong mo, Prince? Si Dexter sana kasi. Pero sige, Prince, ano ba yung tanong mo, bro? By the way, ano nga ulit, bro? Wala ka ring church ba? Opo, tribo po kasi ako. Wala Ha? din hong Tribo. Tribo ka? palataya ang aking mga magulang. Sige, bro. Sige, Brad. Sige, bala sa'yo. Anong tanong mo? Kayo ho, ano hong sa paniniwala niyo, saan ho nananahan ang Panginoon? Nananahan po ang Panginoon sa amin. Pag tuwi po kami ay nag-Eucharist. Nananalaytay po talaga ang Kasi katawan ng sinasabi ating... ng karamihan ay nasa langit. Teka muna bro, gusto ko lang isagutin Kung nasa muna langit, yung... Bakit Teka po mo- hindi napigilan ng Panginoon ang giyera? Teka muna po bro, gusto ko munang sagutin yung tanong mo kung saan nananahan ang Diyos bago ko po sagutin yung gera. Okay lang ba yon, Brad? Kasi mahaba pa naman yung oras natin, di ba, Brad? Mamaya sasagutin ko yung gera, promise. Mabait ako yun. Hindi, mabawi ako eh. Prince, kalma ka. Kahapon ano ko eh. Mainit ako eh. Mainit ako kahapon eh. Hindi, tsaka Kalma okay lang. naman yung mga bisita natin. Tolerable naman sila eh. Madali silang i-traffic ba? Kahapon, nagta-traffic ka pa sa akin eh. Relax Sabi lang, niya, aabot tayo. teka, ita-traffic ko. Parang nagwawala na ako kahapon eh. Ang bira yun. So, eto na. Sasagutin ko muna yung tanong mo, isa-isa. Huwag mo munang sundutan ng isa pang tanong. Kasi wala pang 10 seconds yun eh. Di ba? Pagkatanong mo 10 seconds, wala pa. Binibilang ko, wala pa. No. Saan nananalaytay ang Diyos? Kung nasa langit siya. Eh, syempre, nasa amin po. Pag pumupunta ka sa aming simbahan, no? Ay magko-communion ka. Kaya nga communion, pakikiisa. No, pakikiisa. Ano po yung pakikiisa? Dito, basa, no? John 6, verse 56 ba? 46. Basahin muna natin, no? Ito. Nananalaytay talaga siya sa aming mga brad, sa aming katawan talaga, literal po, no? Natanggap namin spiritual, material, no? Buong kabanalan ni Kristo, buong Kristo. As in buong Kristo, katawan, dugo, pagka-Diyos, kaluluwa, yan, no? Kaya nga yan eh. Basahin na lang natin, no? John 6, sabi dito, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit, di ba? Ang kumain ng mana sa ilang ay mating yung mga ninuno, sila nagkandamatay.
O di wala palang, hindi pala iyon yung tunay na tinapay na kailangan natin. Kasi kumbaga yung ibinigay pala sa Old Testament, pantawid gutom pa lang. Kumbaga shadow pa lang, shadow, no? Ngayon, sabi sa 51, ako ang tinapay na buhay na bubag galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. O, hindi ka na pala mamamatay. Hindi na yung pantawid gutom lang to po. Yung ino-offer namin, hindi po ito, kumbaga lugaw na nilalangaw na binibigay ng mga MCGI na pagano, no? At ang tinapay na aking ibibigay sa iyo, sa ikabubuhay ng sanlibutan, ay ang aking laman. O di ba laman talaga? Laman yun. Mananalaytay talaga sa akin ang laman ni Kristo, ang dugo ni Kristo. No? O ngayon, sabi dito, ito, ang kumakain ng aking laman sa 54 at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. O di ba nananalaytay nasa amin si Kristo, Brad. Nasa amin po si Jesus. Ngayon, iyon yun bro. So doon tayo sa anong next na tanong mo? Gera ba yan bro? Tingin nga bro, itanong mo nga. Brother Prince. Hello. Watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. Malis ako sa Katoliko. Yan, no? Magaganda. Parang si Satanas umalis din sa langit eh. Parang gano'n. Okay, sige. Yung tanong ko sa inyo, Minarano, bakit umalis ka sa Katoliko? Sige. Marami pong sablay na aral pa according to the Bible. According to Gaya the Bible. Yung pinaka. Sabihin mo yung pinaka. Pinakasablay para sa iyo. Ang pinakasablay na naaral, sabi doon sa talata na ipinagbabawal nila kumain ng karne yun po ay pinagbabawal nila pag mahal na araw po pinagbabawal po kumain ng karne kundi mga isda lang. Sinabi doon sa unang Timoteo 4, yun ang mga mandaraya antikristo, yung pinagbabawal na kumain ng karne. Tama. Tapos meron pa po. So, pwede ko na, teka, dyan muna tayo. Marami pang pinaka po. Hindi lang yung isa pinaka. Okay. So para sa iyo sablay na aral, para sa iyo sablay na aral ang hindi pagkain ng karne sa araw ng sa mahal na araw. Ganito bro. Wait lang bro. Kasi sabi doon sapagkat ito mga Mute muna. Hindi mo ako marinig. Awat muna. So, ganito bro, no? Yung sinasabi mong unang Timoteo 4:1 hanggang 3. No, ng mga aaral ng demonyo na hindi ng mga nagtuturo ng bagbabawal kumain ng lamangkate at pag-aasawa. No, yung asawa na tinutukoy diyan, that is referring to covenant. Covenantal yan, bro, no? That is covenant, 40 panan. No? Ibig sabihin yan, nakalaan yan, covenante para sa Diyos. No? Ngayon, hindi yan patungkol sa babaeng asawa. Dahil hindi sinabi diyan babaeng nobya o babaeng asawa. Patungkol yan sa kombinante. Dahil ang Diyos, sa panatay, nakipag-asawa yan at nagpakasal yan sa bayan niya. Okay? So, yun yung tinutukoy dyan na pag-asawa. Ngayon, ano naman yung lamang kati? No? Yung kate, yung karne o yung flesh na tinutukoy dyan, no? Yan yung tinatawag ng mga ino-offer. No? Liturgical yan. Liturgy yan, bro. No, yung unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Kuya Nas, pwede ako magtanong. Wait lang bro, sinasagot ko pa bro. Kung puputulin mo ko, hindi mo to maiintindihan, no? So ulitin ko liturgy yung tinutukoy diyan. Ngayon babasahin natin sa salitang Griego. No? Kung sino yung may aral ng demonyo. Babasa tayo sa Griego basahin ko lang. Basa tayo. 4, 3. Ito, babasa ako Basa lang ako Basahin natin.
Yan. So nakalagay dito, no? Doon na tayo sa tres. So sabi, forbidding to marry, no? Sa Greek, no? Kelyaton, gemien, no? Abstaining, to abstain, no? Epeschatai. Yung food, bromaton, kasi lahat ng food yung sinasabi diyan, hindi lang yung karne o food. Ibig sabihin lahat ng pang-alay yan. So, that theos, no, Greek. So that God, no, created ektisen is Po, bakit nag-Greek pa? Paano Tahimik naman muna, bro. maintindihan niya? Tahimik muna, bro. Tahimik muna. Tahimik muna. Kasi, biruin mo, ang ganda-ganda ng sinasabi ko. Oh. Diba? Ang sabi dito, ektisen, created, no, is for, ito yung highlights, reception, metalepsin, meta with Eucharistias, thanksgiving. So sa madaling salita, forbidding to marry from food that God's created for reception with thanksgiving, with the Eucharistias. So ang mga demonyo pala dito sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, no? Ay hindi pala patungkol to sa dietary law. Patungkol to doon sa tinatawag nilang liturgical food o yung tinatawag na covenantal food, no? Ito yung covenantal, bro. Ibig sabihin Thanksgiving. Eucharist, bro, letra por letra. Yung mga demonyo dito, ayon sa Griego, pag binasa alam mo Greek bang, interlinear, Kuya Nas, timing ka muna. Timing ka muna. Masasagasaan talaga dito yung maling pangunawa nyo. No? Yung mga demonyo pala dito, nagtuturo ng pagbabawal ng alin? Thanksgiving o Eucharist. Kayo pala to. Ano pa yung pangalawang sinasabi mo? paano ako makakapagsalita yun? Ako nagtatanong, minumit Hindi, mo ako eh. huwag ka mag-rebat, bro. Doon pa tayo sa sinasabi mong maling aral. Saan pa yung maling aral, bro? So, nire-rebat ko lang yung maling aral na sinabi mo. Hindi ko pala naintindihan. Hindi kung gusto mo, bro, magdebate tayo. Hindi kaya nga, kung nagtatanong ka, Kaya mo naman sagutin, di wag mo na yung mute. ganito nga, kung nagtatanong ka, bro, kapag sumasagot ako dito, halimbawa nagsasalita ako, huwag ka munang sumapaw. Kasi ginagawa mo, hindi pa ako tapos sumagot doon sa mga sinasabi mo, sapaw ka na ng sapaw. Di wala ka naintindihan. Kagaya ngayon, wala ka naintindihan. Sige, ganito na lang. Ang tanong ko lang. So wala ka naintindihan ngayon. Yun yung sagutin mo. Naintindihan mo ba yung sinagot sa iyo ni Nash? Makinig ka, Nas. Naintindihan mo ba yung sinagot sa iyo ni Uncle Nash? Yung sinabi niyang Thanksgiving, ginagawa ba yun ng Katoliko? O hindi ka, ito ulitin ko sa'yo, bro, ha? Dahil wala kang alam sa salitang Griego, binasa ko sa iyo ang original, which is yung original niyan, Greek. Ito, tahimik ka uli, ha? Tahimik, huwag ka sasapaw. Nakalagay dito, Tagalogin mo na lang, at Tagalog po. Tumahimik ka, bro. Tagalog ako. Sipahin kita, bro. Walang pakialam sa pagiging Tagalog mo. Huwag kang engot dito. Bawal engot dito. Sinisipa. So, sabi dito, bro, no? Koloiton, no? Which is forbidding. Gemien, epeschatai, no? Abstains to marry or food, which is bromaton. No? Theos, which is theos means God. No? Ektisen, created. Wala ka palang alam sa Griego, makikipagtalo ka pa sa amin. Anong talata yan, Uncle? Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. 1 Timothy 4:3. Greek interlinear. Tignan nyo, basahin nyo. Ang demonyo pala na nagtuturo dito ng pagbabawal mag-asawa at pagbabawal kumain na lamang kati, ito pala yung Eucharist na tinutukoy. Mga demonyo pala kayo. Pinagbabawal yung Eucharist dito, letra por letra, in Greek interlinear. Eucharist. Kami lang ang may Eucharist. Kaya huwag nyo nang ipilit yan. Kaya hindi ubra sabi niya, maling unawa niyo sa talata. Oo. Kasi dito sa English ito, these persons forbid marriage and condemn the use of certain foods which God created for those who knows the truth and which believers receive with thanksgiving. So, ito pala yung mga nire-receive pala sa Thanksgiving, which is sa Greek, sinabi mo, Uncle Nash,
ay Eucharist. Oh, Ito po yung binababawal Letra por nila. letra to. Ito, letra por 4-3, letra. Angel. Oh, 4-3. Letra por letra. Ayan, no? Tignan natin. Kung letra por letra ba. Palakihan ko ha. Oh, kamusta? Letra por letra ba? Nababasa ba? Basahin ko, Angel, ha? Eucharistias. Ayan, oh. Eucharist. Oh, Eucharistias, hindi Eucharist. Ano ka ba? Nagmamagaling ka, Nas. Hindi daw. Ang bobo mo naman, Brad. Eucharistias, sige, hindi, ganito, bro. hindi Eucharist. Ito, Nagmamagaling teka ka. lang, teka lang. Dahil nagmamatalino ka. Magkaiba pa. O, tahimik ka muna. Tahimik ka muna, bro. Ano nangyari dito sa kaibigan nyo si Rango? Magkaiba daw yung Eucharist sa Eucharistias. Yung Ipaintindi yung mo nga, sabi bro. niya, Ipaintindi mo nga saan niya. Paintindi mo nga sa amin, bro. Anong ibig sabihin ng Eucharist? Mali yung Eucharistias, United. Bro, anong Oh, ibig nakamute ako, sabihin minumute ako eh. Tinatanong ka kasi, hindi ka sumasagot. Oh, paano ako makapagsalita? Tumahimik ka, tinatanong kita, hindi ka sumasagot. Anong ibig sabihin ng Eucharist? Shocking yung sagot, bro. Shocking. Paano ako makapagsalita kung minumute? Okay, sasalita ako. Ano Sasalita ang ako. ibig sabihin ng Eucharist? Shocking pala yung Yung sagot, bro. Eucharist na sinasabi mo mali, yung Thanksgiving yon, Eucharist. Bobo, bumaba ka. Tinatanong ka, anong ibig sabihin ng Eucharist? Hindi mo ako sinasagot. Yung Eucharist Pag daw, sinabing tsaka Eucharist, Eucharistias. Tanga-tanga na, ba't ganun? Pag sinabing Eucharist, Thanksgiving. Pag sinabing Eucharistias, Thanksgiving, inutil. Napaka-inutil. Ba't ganun? Bakit gara talaga? Hindi, kasi kung umalis mo siya sa Katoliko Guys, dahil doon. Huwag kayong guys, magpatawa. Nakakatawa eh, no? Yung Eucharistias o Eucharistia, syempre yan? Greek yan o Eucharistos. Syempre, sa English yan, Eucharist na yan. English yan at saka Greek. Anong? Ano sa English ang Eucharist? Ay, yan ang question, hindi niya sinagot. Ano sa English ang Eucharistias? The Eucharist. Thanksgiving. Thanksgiving, Eucharist, hindi yun. Pasasalamat sa Diyos, paikiisa sa Diyos, di ba? At binabawal Bobo nila talaga. yun. Binabawal nila yung O yun ang Eucharistia binabawal sa ng mga kanila. demonyo, kagaya nitong mga to. Oo, so ibig Mirango. sabihin sila yung nagbabawal. O sila yung nagbabawal. May mga At sila yung sila yung may doktrina ng demonyo. Teka lang, wag mo na kayong magsapaw. Maya, Ito si tuloy. Rango, bro, debate tayo. Patunayan ko, magkaparehas yung Eucharist at saka Eucharistias. Mali nga pronunciation na. Anong mali Yun na y- pronunciation? yun na Ang yan. tinatanong, ang sabi ko, Dapat bro, kabuuan. makinig ka muna. Ang sinasabi, teka lang, bro, Mela. Ang sinasabi ko, debate tayo. Patunayan ko yung Eucharist at saka Eucharistias magkaparehas. Lalaban ka ba? kakasama. Kasi Okay. ipagpipilitan Patunayan daw mo ni, yan. ni Uncle Boy Letra na yung Eucharistia at Eucharistias, Ulit-ulit tuloy. yung sabihin, yung Eucharistia na ginagawa sa pagmimisa ng Katoliko at Eucharistia ay pareho. Ano, Mr. Rango, okay ka? Kasi pagpipilitan mo yan, yung kakulitan mo, makulit ka lang, sa totoo lang, pero walang kumbaga walang bitaw eh. Walang bitaw. Kasi sabi mo, Makulit lang umalis ka sa Katoliko kasi nga binawal sa Katoliko ang sabi- Teka lang, Bramel, teka lang. Ito na lang. Patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo ang may aral ng Diablo. Hindi ang Catholic. Ayan, Rango. Ay, hindi pa confirm kung ano religion niya, bro eh. Hindi niya pa sinasabi. Ayun Hindi, lang. okay lang yun. Rango, ano bang church mo muna? Magpakilala ka muna nga. Wala na. Buhat na umalis ako sa Katoliko. Nagusto rin ako sa Iglesia ni Cristo sa lahat sa MCGI, lahat sa kahit sa Hindi ko tinatanong yung pagsusuri mo, bro. Huwag ka magkwento ng mala MMK na istorya, bro. wala. Umalis ako sa Katoliko, wala na. Ang sinasabi Kasi, bro, sa'yo, bro, magdebate kayo. Kasi, bro, pag kwento mo pa yung mala MMK mong buhay, kanina nagkwentuhan na nga ng mala MMK dito, magkikwento ka rin ng mala MMK. Wala mangyari sa atin dito. No?
So, wala ka ng church ngayon. Ano yung aral na kaya mong tutulan sa Catholic na kaya mong idebate? Sige, ikaw na lang mamili ka para maipaglaban mo yung saloobin mo, 'di ba? Mga hinanaing mo sa buhay. Laban sa Catholic ano ba? Meron ba, Rango? Ang ganda Hindi pa niya naman kaya, ng bro. pangalan mo, Mr. Rango. Ang bira. Rango. Tunog ano ba yun? Rango. Yung parang butiki doon sa ano, Oo, sa yung parang cartoon sa tayo. Oo. So, bro, ano na nangyari sa'yo, Brad? Where are Hina mo you? na ng debate, parang nanahimik. Yung ano ko, yung total ako doon sa sinasabi nga doon sa Ano? Kulyo ito, pakinggan mo. Direct to the Kulyo Gimeo Apesio Broma. Ito, yung broma. Yung Doon ako tutol. yung bromaton dito sa ano. Kasi yung Bromaton. binabasa mo ayan kasi yung lexical form yan. Pumunta ka dun sa mismong context, yung context talaga. Totol ako doon sa Bromaton. Anong tututulan mo sa bromaton? Ay, hindi mo alam. Wag na. Ano? Anong hindi alam? Anong tutol mo ka ako sa bromaton tapos tinatanong mo anong hindi mo alam? Yung Ang sabi ko, sa Tagalog, kung sa Tagalog, tutol ako sa aral ng Katoliko. Hindi yan, yung Eucharist na sinasabi mo, yun ay Thanksgiving naman. Hindi yun sinasabi. Eucharist. Yun nasabi daw ni Amsi. Hindi nga Eucharist. Pagalitan mo muna. Anong pagalitan? Teka muna. Yung bromaton dito, abstain from foods. Anong tututulan mo dyan? Tututulan mo na? Sige, dandahanin mo. Hindi kita maintindihan eh. Hindi na ako tutulog kahit sasabihan ko na mali yung sinasabi na pinagbabawal nila kumain ng bromaton. Huwag mo nang ipilit Yung apekistay, bromaton. Apekistay. Yung bromaton. Pabira ka. Nagpupilit pa kasi mag-Greek eh. Ano ba kasi yung tututulan Hindi, mo? si Kuya Nas kasi nag-Greek, hindi naman nga ako Greek kanina. Kaya gusto ko nga Tututulan Tagalog, mo tapos yung- nagagalit niya. Sabi po niya, anong pakialam mo kung gusto ko mag-Greek? Kaya nga gusto ko Tagalog lang eh. Kung susundan kita, kawawa ka rin eh. Huwag mo nga Ang gusto ko sundan, lang- hindi mo pa nga kaya, nahirapan ka. Dito, Kaya nga Tagalog na lang tayo. O Tagalog. Kasi Kaya yung Greek nyo, alam ko rin yung Greek nyo. Kaya nga, Wala kang alam sa Greek, bro. wag na kayo Hindi mo nga may pronounce magmagaling. na maayos. Binabasa mo nga yung lexical eh. Yun daw Eucharistia, hindi daw yung Eucharist. Ayun lang. Isip talaga ito, mga protestant. Ito naman ibang topic na naman tayo. Kaya Ay, ibang lumayas tao ako naman. sa MCGI eh. So ito na lang, ganito na lang patutunayan ko ng Roman Catholic Church na hindi namin ipinagbawal ang pag-aasawa at paglalayo sa mga pagkaing nilikha ng Diyos na dapat tanggapin ng may pagpapasalamat. Papatunayan ko na hindi Negative namin ako. ipinagbawal. Magtatanong lang ako, negative ako. Yun, maganda yun. Yun, Tagalogin na lang. Hindi Diba, nakapag-Roma. diba? Roma. Ayun, ayun. Okay, Yung ma-pronounce, latag mo yung topic, bro. Affirmative siya, negative ako. Good. Ganito, bro, debate Buo ito, talaga ni debate. Rango na to. Okay. Bakit ikaw tumiyak, Ams? Umiyak eh. Sige, ito, debate, bro. Mayabang tong... Mayabang. Wait lang. Nagmamayabang ah. Wait lang, Yung Ams. nagmamayabang. Telepesias, meteo, ekrias. Huwag ka na hindi ka marunong mag-Greek. So, mahal na dyan ka ba? Mapapabasa natin yung rules and regulations. Basahin mo lang muna yung rules. Papatunayan ko na hindi kami ang nagbawal dyan. Magsaing ka na, pre. Mga protestanteng Tagano. Umiyak ka, Ams. Wala ka naman alam sa Greek. Yakin ka rin. Pabayan mo na to sa amin. Pabayan mo na pa din magulo. So, patutunayan ko magsaing ka na, pre. teka lang, Brother Hams, kaya mo na. So, patutunayan ko na hindi kami ang nakalabag dito sa aral ng Diablo. Okay?
Yung pagbabawal pag-aasawa at pagbabawal sa pagkain na likha ng Diyos. So, sige. Ako na affirmative man. Paliwanag ka na. Tatanungin kita mamaya Sige, Hindi, bro, hindi to magpapaliwanag na po. Bro, teka lang. Naiintindihan mo ba Tahimik ka, Nas. Nas, tumahimik ka dyan, Nas. Wala ka naman alam. Huwag kang gumanya kasi ako moderator nyo. Huwag kang ingot. Siya ang moderator, ano ka ba? Oo, alam ko. Tumahimik ka muna, bro, kasi nasa debate ka. Naiintindihan mo ba debate yung pinasok mo? Nako ba, hindi mo ba alam, Naiintindihan bro, mo ba nasa debate ka? Debate na to. Wala Huwag ka na umipal dyan. Naiintindihan mo ba nasa debate ka? Litra, simulan mo na. Iyakin to si Nas eh. O, diyan ka, nasa baba. Ang mahirap na ano doon. Sa totoo lang, ang hirap maipag-communicate. Oo. Pares naman tayong Pilipino, pero hindi tayo magkaintindihan. Tagalog naman yung salita. Inaayos natin. Naiintindihan mo ba kung nasa debate ka? Alam mo ba yun? Siya nga yung moderator. Ako nga yung moderator Siya nga sa yung moderator. ulo. Magsasalita talaga yan. Ano ba? Yaman na tolde, hindi naman talaga lalaban yun eh. Wala lang tayong magawa eh. Gusto lang nating public display, gawin public display. Ay, nawa. Uncle, Ay. basahin ko lang Sige, Uncle, pasok. Wala lang akong kape. Sandali. Ito yung text ko, sandali. Sabi, apichistay, sabi. Si Uncle na kasi nag-flex ng Greek eh. Nagpumilit tuloy yung isa. Ang bira. Apichistay, broma. Obserbahan ko din yan, Uncle. So, ito kasi yung texto, no? Ay, paliwanag natin yung texto. Forbidding to marry, to abstain from meat, God has to receive with thanksgiving in the Eucharist by the faithful and by them who have known the truth. Ito yung paliwanag. Ito yung grammar. Ang grammar ng talata ay ganito. May mga huwad na guro na nagbabawal ng pag-aasawa at nag-uutos ng pag-iwas sa pagkain. Pero sinabi ni Pablo, ni Paul the Apostle, na ang pagkain na iyon ay nilikha ng Diyos upang tanggapin ng may thanksgiving. Yun yung Eucharistia. Ibig sabihin, hindi pinagbabawal ang Eucharistia. Halip, dapat tanggapin ang biyaya ng Diyos ng may Eucharistia o yung pasasalamat. O sino ngayon na nagbabawal? Na pinapabanal. Sige, tuloy mo, Uncle. Na pinapabanal. Holy yan. Holy Eucharist yan. Siyempre, pasok na rin dyan yung pasok na rin dyan yung everyday food, yung everyday bread. Pero ang pinaka-core natin sa theology, yung pinapabanal na ginagawa ng Diyos na dapat tanggapin na may pagpapasalamat at pinababanal, yun yung Eucharist talaga na communion or ostia. Kung sinabing ostia, sakripisyo. Diba? O hain, o handog, o sacrifice, ostia. Diba? Ito, kaugnayan sa sakramento. Yung salitang Eucharistia, ang pinagmulan ng pangalan ng sakramento ng Eucharist natin tinatag ni Jesucristo sa huling hapunan. Sa Gospel of Luke 22:19, bago ibigay ni Kristo ang tinapay, He give thanks. Yung He give thanks doon, Eucharistias. Yes. Kaya sa tradisyon ng simbahan, ang banal na hapunan ay tinatawag na Eucharist dahil ito sa pasasalamat sa Diyos. Agoy, yari na naman ang protestante. First Apostle of Timothy 4 verse 3. Ang tinuligsa ng mga nagtuturo sa banal ang pagkain na nilikha ng Diyos, ang itinturing ni Pablo, tanggapin ang mga ito ng may pasasalamat, Eucharistia, thanksgiving. Kaya ang talata, hindi pagbabawal sa Eucharistia, kundi pagpapatunay na dapat tanggapin ang biyaya ng Diyos ng may Eucharistia.
Agoy. Sino ngayon na nagbabawal ng Eucharist? Protestante. Agoy. Sabi ni Rahad, mas totoo ang Muslim. Akit Akit ka ka. dito bro, para tingnan natin. Mahikayat mo naman kami, mas totoo pala yan. Oh. Iyakin ka, dali, akit ka. Oh. Mas totoo yung Muslim eh, ayaw mo makiat. Totoong manyakis. Love. Oh. Tapos, bata pa lang, minamanyak Ayan, na. yeah. Yun lang. Ako mamaya ilapag mo Angel, ipahita mo Angel. Sige. Napag Agad ka natin dito bro. mamaya dito. Ayaw bro. Kalokohan Takot eh. naman walang hiya na Muslim niya. Wala, natakot to. Ikaw kasi, nanumukha. Yoko, sabi niya. Ay walang maniniwala sa'yo na totoo ang Muslim kung hindi mo kapapatunayan, hindi naman pwede. Sasabihin mo, totoo ang ginto kung hindi yan ititest. Diba? Ewan, ikaw magsanla ka ba ng ginto? Sasabihin mo, ito po, ginto po ito ha. Wag niyo na itest, Ganon? Pwede ba yan? Maniniwala ba kami? Sige. Tatanungin ko lang siya, meron kasing dalawang major sect yung Muslim, yung Shia at saka Sunni. Ngayon, ang difference lang nila ng pagkakatatag is 50 years. 50 years lang ang difference nila. Ngayon, ang tanong ko, alin ang nauna, yung Sunni o Shia? At saka kailan? Kaya nga may sekta-sekta rin sila. Nyari lang wala eh. Dami rin sekta-sekta. Actually, nasa Quran yan, mga sekta-sekta. Nag-aaway yan sila eh. Marami. Bakit po Quran ang tawag sa libro ng Muslim, hindi Islam book? Islam book. Nice joke ha. Sabi naman ni Smiley, bakit po kayo nagtuturo ng mali? Akit ka dito, paano mo mapatunayan na nagtuturo ako ng mali? Kung hindi yan susubukan. Kagaya nga ng sabi ko kanina, pag magbebenta kayo ng ginto, hindi pwedeng magdadaldal lang na ginto po ang binebenta ko. Iyan po ay tinitest. So, akyat kayo dito, tapos subukan nyo kung kaya nyo patunayan na mali ang tinuturo ko. Hindi po laway daldal. Islam Mahirap pa. yan, laway daldal. Iglot lang ang matatakot sa inyo, hindi kami. Kayo naman, oh. Tandaan nyo yan. Nabasa nyo na po yung Isaiah 44. Actually, buong Isaiah, lagi ko po yun binabasa. Ano ba naman yan? Hindi lang po per talata. Paborito ko pong propeta si Prophet Isaiah sa Old Testament. Ano po yan? One of the great prophet. Yan yung tinatawag na prophet the evangelizer. Si Prophet Isaiah, ang most quoted verse sa New Testament. Yung pangalan niya mismo lagi na may mention ayon sa aklat ni Propeta Isaias. Alam mo yung binasa ni Jesus Christ nung nagbasa siya? Tsaka ng scrolls. Isaiah ang binasa niya. Yeah. Bro, last na to. Pag di ka pa mute kita ha. Mute muna kita, okay? So, yan, ayaw nyo umakyat. Natatakot po kayo sa amin. Huwag po kayo matakot, no? Sabi naman ni Redja. Sabi niya, bot mo. Ano yung bot? Hindi ko po alam eh. Bot Nemo. Sabi niya. Ano yan, bro? Ikaw, alam mo yan eh. Bisaya ka eh. Hindi ko alam sa'yo. Yung ibig niya sabihin, bro. Ayun. Hindi ko alam sa'yo. Hindi ko alam sa'yo. Okay. Pasensya na po, hindi kagad nagit. Pero akyat po kayo. Kasi mimute ko na lang kayo. Hindi po dahil para hindi kayo makapagsalita. Kung hindi, para mas lalo kayo makapagsalita dito sa taas. Masabi niyo yung mga hinaing niyo sa podcast. Kung hindi namin yan babasahin, sige Angel, pasok. Huwag nyo na naman kami sa pawan. Yun lang. Oo nga. Oo, sapo kawawa po yung mga viewers namin. Kung na-upload namin doon sa YouTube, di na nila alam kung sino papakinggan eh. Sabay-sabay na eh. Pangit. Ito. Kung meron kayo si Prince JB. Pasensya na, Brother Prince JB ha. Pero tanong ko ulit. Ano nga ulit church mo, bro? Nalimutan ko ulit. Prince JB, Brad? Catholic ka ba or ano? Brother JB. Bro. Sige, nakamute naman. Ayan. Ano nga ulit, bro? Pasensya na ha. Ano church mo ulit?
Catholic din. Catholic. Brad? Ayun, Catholic. Alright, naalala ko na. Kasi napapamilyar eh. Catholic na. Alright. Sige, welcome sa live. Buti pa yung mga Catholic kakata na dito, no? Ito sabi niya, ano to? Haha. Ano? Guys, repost nga ulit guys para sa mga ano. Uy, dami na nating hearts. So, 23,000 hearts. Or, yan po yung ating, flame ko nga to. Ito, magano ko, mag-player. Ay, hindi pa pwede. So, sa mga makakapanood po nito sa YouTube, paki-thumbs up naman po, paki-like yung aming live para makagain kami ng maraming viewers, no? Si Brami the Bram. Yun, salamat po sa pag-repost. Shoutout po sa iyo, Brother Bram. Siyempre, kay Eliana, Eliana Benavides. Yabang, din naman to. Salamat po si Brother Uncle Magic, nag-repost din, no? Uncle Lad, ba hindi ka ba nag-repost? Pa-repost. Uncle. Hello. Tayo. Hello daw sa mga nasa YouTube, sabi ni Brother Brami, Ay, salamat, Brother Blaster, kay Headstone Makers. Teka, din na natin kung may ano tayo dito. Okay, restricted ended. Okay, sige. Nakailang oras na ba tayo? Alas 3 na tayo nag-start mag-live, no? Alas 3. Umaga pa. Mahaba na rin, pero kaya pa naman natin. Pwede mo naman Maaga pa naman, tapos balik tayo mamaya. Bukas pa yung... Pwede mo siya i-end. Sa konti pa, i-ano pa natin. Tapos balik tayo mamaya kung gusto mo. End tayo, balik tayo mamaya. Oo. Sige, Uncle, merienda muna. Para ma-refresh tayo. Sige. By the way guys, merienda muna tayo, no? God bless sa inyong lahat. Sa mga po ulit, no? Sa mga non-Catholic na nagbamasid lang, no? Na ayaw umakyat dito, no? May problema po kayo. Hindi po tunay na iglesia yung kinakaniban nyo kasi ang tunay na iglesia po ang Catholic. So, kailangan nyo malaman yan, akyat talaga kayo dito. Kasi ang kagustuhan namin dito ay iparating sa inyo yan. At handa namin yung patunayan sa pamamagitan ng Biblia. Kung gusto niyo Biblia, referensya, walang problema. No? So, yun lang guys, no? Sa mga, yung mga ayaw umakyat na comment, no? Andito kami para tulungan kayo. Hindi to pride. Iba ang katotohanan. Pag sinabing katotohanan talaga yan. Yan ang realidad. Hindi kami nakikipagpaligsahan, Hindi kami nakikipagpaligsahan. Hindi kami nakikipagpaligsahan. Hindi po paligsahan dito. Kung ginagawa namin, kaya nagkakaroon ng debate para lumitaw yung banal na aral. Kung alin talaga dito yung galing sa Diyos na aral. Diba? Yung divine revelation. At tapakan yung maling aral. Yung tinatawag na tradisyon ng tao sa Marcos 9, Marcos 7, 8 hanggang 9. Yung aral ng tao. Kasi meron namang aral ng tao na okay naman. Diba? Yung hindi naman walang kinalaman sa kaligtasan. Diba? Pero yung aral nyo, aral ng tao na hindi okay. Iyan yung aral ng tao, tradisyon ng tao na kontra sa pananampalataya sa Diyos. Marcos 7, 8 hanggang 9. Yun yung sa demonyo, yun yung sinusumpa. Diba? Pero yung mga aral ng tao na natututunan sa school, na hindi naman science, hindi naman tinuturo sa school, pero hindi naman kumbaga, hindi naman siya religious discussion, pero Holy Spirit pa rin naman ang naggagabi sa kanila. Pero hindi naman yun kumukontra sa doktrina ng simbahan. Ang masama, yung mga doktrina ng Protestante, guys, kinukontra talaga nila, talagang kontra, as in direktang kontra sa aral ng Biblia. No, yun yung aral nyo, malaking problema nyo yan. No, kaya kami nandito para makipagpaligsahan sa inyo, maglaro, maglibang, mag-flex, hindi po gano'n, no? Kaya di nga kami nag-open kami. Pwede naman na mag-open cam dito, di ba? Maraming, tayo mo, maabot ng 100 viewers, mag-open cam mo para sumikat ako. Hindi nga, di ba? Aral lang talaga dito, guys. No? So, yun lang, ha. Tandaan nyo yan, kaya huwag kayong magtatampo
No? Sa mga protestante po kasi totoo talaga sinasabi na para to sa kabutihan nyo talaga, no? At least kaya Uncle is God, no? Kaso mag-end na tayo ng papaalam lang tayo, no? So sige guys, hanggang sa muli.